again and welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin yung mga naging requirements, itinerary, and expenses namin for our Indochina trip. So to give you some context, last April and May, we did a 16-day backpacking travel to explore Thailand, Cambodia, and Vietnam. And this is actually a popular route when exploring Southeast Asia, and yung ibang traveler na isasama pa nila yung Laos, yung Malaysia sa trip na ito. Actually, marami na rin available na tour packages na ino-offer online ng mga travel agencies. But for us, nag-DIY lang kami. So, kami yung nag-arrange ng lahat. And I must say na doable naman siya, guys. So, don't worry, kahit solo traveler ka pa or first-time traveler, kayang-kaya naman siyang gawin, guys, ng DIY. So, ayun, let's start with the requirements sa pag-alis ng Pilipinas. And actually, nagawa ko ng Excel file. Hindi siya makita sa camera. But ayun, meron ako ditong Excel file ng mga naging expenses namin and requirements for the whole trip. By the way, guys, may vlog pala ako simula pag-alis namin ng Naiya hanggang pabalik namin dito sa Manila. Buong journey ng Indochina trip, naka-vlog yon. So, pwede nyo siyang balikan after watching this video. For the requirements, of course, kailangan nyo ng passport na valid pala at least 6 months, travel tax, and then your round-trip ticket. So, yung sa amin ay via Cebu Pac, it's a Tri-City ticket, Manila, BKK, and Hanoi. Tatlong yun, ipapresent nyo siya sa check-in counter, and then bibigyan nila kayo ng boarding pass, which is, ayun, yung ipapresent nyo naman sa immigration officer. Aside from the boarding pass, again, passport, visa if needed, and then e-travel registration. With regards sa visa, if Philippine passport holder ka naman, hindi mo na kailangan mag-apply or kumuha ng visa if you're traveling to these 3 countries within 30 days. And then yung e-travel registration, mag-fill up ka lang online, and then ipiprint mo lang yung QR code. As of September 2023, meron ng revision in terms of departure guidelines. So, recently ko lang din to nakita sa internet. And ang nakalagay doon, for self-funded travels, may kailangan ding i-prepare na supporting documents. So, 4 sila. Confirmed return or round-trip ticket, proof of hotel booking accommodation, financial capacity or source of income, proof of employment, and other equivalent documents. And yung paalis naman kami ng Pilipinas, actually, mabilis lang kaming pinalampas ng immigration officer. Pinasend ko lang talaga yung passport, boarding pass. Tinanong niya kung saan ako nag-aral and kailan yung balik ko. Pinalampas na kami after that. But, nag-prepare din ako ng mga supporting documents katulad ng itinerary. So, 1 page lang siya na parang summary ng mga gagawin namin, saan kami mag-stay. And then, since hindi pa kami nagmamarcha ng graduation noon, nag-prepare din ako ng university calendar and university clearance para lang as proof na babalik talaga ako kasi kailangan kong umattend ng graduation. Nag-prepare din ako ng insurance pala, guys. May mga nagtanong din sa vlogs ko. So, kumuha kami ng insurance sa GCash for 16 days and then 3 countries yung covered niya. It's 1,083 pesos per person. Yun lang naman yung mga requirements. Before pala tayo mag-proceed sa itinerary, I've listed here some important applications na we use during this travel. And ang una ay yung Klook. Dun kami nag-book ng mga activities. Grab for everyday transpo and Want to Go for long distance transpo. And then, of course, the Cebu Pac, AirAsia, and Vietjet. So, yung Vietjet, ginamit namin siya sa Vietnam. Maganda ding i-check yung mga application ng local airlines sa bansang pupuntahan nyo kasi minsan nagpo-promo sila. And then next is Food Panda. In case na wala na kayong energy lumabas, actually meron din sa Grab. And then last is Google Maps. Sobrang importante ng Google Maps for navigation. So let's proceed to our itinerary. So, noong April 22 kami lumipad papuntang Bangkok, and yung ticket namin na Tri-City, it cost
11,704 pesos from Manila papuntang Bangkok, and then from Hanoi, Vietnam pabalik ng Manila. And included na rin pala dito yung meals. And then dun sa travel tax, nagbayad kami ng 810 pesos per pax. And then for insurance, 1,083 pesos. Nung nakarating na kami sa airport ng Bangkok, doon na rin kami bumili ng SIM. And yung SIM, binuko ko na siya via Klook bago pa kami umalis ng Pilipinas, which I recommend kasi mas makakatipid kayo. And then sa airport na rin kami nagpapalit ng pocket money. Na dun sa first vlog ko guys, tinuro ko doon kung saan pinaka maganda magpa-convert ng money. And then from the airport, nag-grab lang kami papuntang Hopeland Hotel for 2 nights and 3 days. Nagbayad kami na 2,759 pesos for 2 packs. And included na din dito yung breakfast. And then after namin mag-settle sa aming accommodation, nagpunta naman kami ng Lumpini Park. So nag-grab lang kami papunta doon, and wala namang admission fee yung Lumpini Park. So maganda lang doon talagang magala-gala. And after that, nag-trend naman kami papuntang Mahanakhon Skywalk. So again, Google Maps, yun lang yung ginamit namin para malaman kung paano kami magte-trend. And then sa Skywalk naman, nag-avail kami ng Klook Pass, and it includes admission for 2 site attractions. So ang pinili ko ay yung Skywalk and Chao Phraya Cruise for 2,771 pesos. Nakatipid din kami dito ng mga 500 pesos ata per person. Maganda din siyang i-avail and hindi nyo na kailangan pumila. And then kinabukasan, nag-trend naman kami papuntang Chatuchak Market. Guys, sobrang lawak ng Chatuchak Market and sobrang sulit din ang pagpunta namin doon. After that, nag-trend naman kami papuntang Cafe Street sa Ari, Bangkok. So, ayun naman yung street na maraming cafe. Uso siya sa mga TikTok and Instagram. And after that, nag-grab naman kami papuntang Bangkok Art and Culture Center. Sobrang ganda din dito, guys. If you're an artsy person, kailangan yung puntahan to. And wala din ditong entrance fees. After that, nag-grab naman kami sa Asiatic. So, yung Asiatic naman, punong-puno siya ng mga restaurants, shops, and rides. Yung vibes niya, para siyang Sky Ranch. So, ayun. And dun din kami nag-dinner cruise. Parang 2 oras ata yung buong dinner cruise. And buffet na yung food, guys. Meron ding nagse-serenade. And yung ruta niya, guys, madadaanan din yung mga popular destinations in Bangkok. The Grand Palace, yung Wat Po, yung Icon Siam. And it's such an experience, guys. And then the next day, nag-transfer naman kami sa Royal Ratanakosin Hotel. And for 2 nights and 3 days, nagbayad kami ng 3,314 pesos. So, for 2 packs na siya, guys. And may nagtanong dun sa isang vlog kung bakit daw kami nagpalit pa ng hotel. May mga cons ba daw yung Hopeland Hotel? To answer that question, maganda actually yung Hopeland Hotel. And mas gusto ko yung facility nila. Pero kasi, kinonsider din namin yung distance. Since nung 3rd day namin ay magte-temple tour kami, and yung nakalaan naming time for the temple tour ay 1 day per temple. Eh, yung Royal Ratanakosin, walking distance lang yung mga temples doon. So, ayun, distance talaga yung reason. And then, the same day, pumunta kami ng Wat Po. Nagbayad kami ng 316 pesos per pax. And the next day, pumunta naman kami ng Grand Palace. So, yung ticket doon ay 792 pesos. Included na din doon yung classical mask show and yung service papunta dun sa theater. After that, nag-grab naman kami papuntang Icon Siam. Dun kami kumain. Nung kinagabihan, naglakad naman kami papunta dun sa Khao San Road. So, ayan na yung last vlog ko ata sa Thailand. Nag-street foods lang kami, guys. So, the next day, nag-grab naman kami from the hotel to the DMK Airport since dediretso naman kami sa Siem Reap, Cambodia. So, for 5 days, ang nagastos namin sa Thailand per person ay 25,446 pesos. And included na dun, guys, yung pocket money. Now, we will be proceeding to Cambodia. So, April 26, lumipad naman kami from DMK Airport, Thailand, to Siem Reap International Airport, Cambodia. Actually, meron din bus na pwede nyo sakyan from Thailand to Cambodia. Pero pinili namin mag-aeroplano kasi nakita namin dun sa AirAsia na parang halos same lang din yung price ng ticket. So, ayun, pinili namin magdagdag na lang ng konti para mas convenient. So, for the airplane ticket,
ticket, ang binayaran namin ay 2,876 pesos per person. And then from the airport, nag-taxi naman kami papuntang Glow-in Siem Reap. So for our accommodation of 2 nights and 3 days, nagbayad kami ng 1,812 pesos for 2 packs na yun. So after namin mag-check-in, nagdiretso naman kami sa Pub Street. So ayun yung sikat na street sa Cambodia, and nandun yung mga restaurants, yung mga bars, yung mga tindahan ng souvenirs, and walking distance lang pala yung Pub Street sa aming accommodation. So location-wise, it's a 10/10 for me. Kasi malapit siya sa Pub Street, and then malapit siya dun sa market, sikat na bridge, mga street foods, and yung pinaka-importante, malapit siya guys sa bus station papuntang Vietnam. So the next day, we went to the UNESCO Heritage Site, which is Angkor Wat, and we paid 2,096 pesos per pax para sa Angkor Pass. And then, since hindi natin ma-explore yung Angkor Wat by walking, kasi sobrang lawak niya guys. So, yung naghatid sa amin nung unang araw from the airport, siya na rin yung kinuha namin as guide for Angkor Wat tour. So, si Kuya Simbo, binayaran namin siya ng $50 for the whole day. Sa 10/10 din talaga yung service ni Kuya Simbo. Pero kung mas gusto nyo makatipid, pwede din kayong mag-avail ng mga tuk-tuk. Maalam kayo, pwede kayong mag-rent ng bike or motorcycle. And meron din mga group tours. So, from 4 AM up to 1 PM ata yung buong tour namin. Ang in-offer ni Kuya Simbo ay whole day. Kaso, hindi na namin guys kinaya. Kontento na kami guys kahit hindi siya whole day, and sobrang nag-enjoy din kami doon. And information overload talaga. Nung kinagabihan, nagpunta ulit kami sa Pub Street. And then, kinabukasan naman, pumunta naman kami ng Botanical Garden. So, nag-grab kami. And free admission naman siya, guys. After that, nag-grab lang ulit kami pabalik ng hotel. And then, nag-prepare na kami para pumuntang Ho Chi Minh City ng Vietnam. For 3 days, ang nagastos namin sa Cambodia per pax ay 10,429 pesos. And by the way, dito pala sa Cambodia, tumatanggap sila ng dollars and Cambodian riel. So, hindi na kami nagpapalit sa airport. And then, for our last country, which is Vietnam, nag-sleeper bus lang kami from Siem Reap to Ho Chi Minh City. And ang binayad namin ay 3,096 pesos. And then, after that, nag-grab lang kami from the bus station papuntang hotel, El Harmony, Saigon. So, for 1 night and 2 days, nagbayad kami ng 718 pesos per pax. And included din dito yung breakfast. Kinagabihan, nagpunta naman kami guys ng cafe apartment. So, nag-grab lang kami from the hotel. So, ayun, maganda din doon tumambay. And nasaktuhan naman may event sila or festival. Pagtambay namin doon sa cafe, kitang-kita yung mga show dito sa terrace. And then, kinabukasan naman, nag-grab lang ulit kami papunta naman ng Saigon Central Post Office. So, isa din to sa popular destination ng mga turista sa Ho Chi Minh City or sa Vietnam in general. And katabi lang guys nung post office yung Notre Dame Cathedral. So, isang tawiran lang siya. And then, sa kilid naman ng post office na doon naman yung Book Street ng Ho Chi Minh City. And wala ding mga entrance fees sa lahat. Doon naman sa medyo likod ng katedral na doon naman yung isang park. Doon kami tumambay after naming ikutin yung buong place. After namin mag-check out, nagdiretso naman kami sa Tan Son Nhat International Airport. And actually, yung initial plan talaga namin ay magte-tren kami from Ho Chi Minh City to Da Nang. Kaso, ayun nga, nakita ko dun sa Vietjet, may promo sila within that day, papuntang Da Nang. So, ayun, in-avail na namin siya, guys. Kasi dun sa tren, overnight travel siya. So, pag sa aeroplano, parang 2 hours or 1 hour. So, from Da Nang, it's a 1 hour ride or 2 hours na biyahe papuntang Hoi An. Since biglaan nga, nag-overnight na lang kami sa Minh To An Hotel. So, for 1 night, nagbayad kami ng 1,566 pesos for 2 packs and then with breakfast na. Nagdiretso na kami Hoi An after namin mag-check out dun sa hotel. Nag-grab lang ulit kami from Minh To An Hotel, papunta naman ng Hoa Vang Riverside Villa. So, ayun yung accommodation namin para sa Hoi An. For 2 nights and 3 days, nagbayad kami ng 2,000
2,565 pesos and included na din dito yung breakfast. After namin mag-settle sa accommodation, nag-bike lang ako papunta dun sa gitnang part ng Hoi An. And yung bike pala, ino-offer siya nung villa for free. Nagpunta naman kami ng Ancient Town. Nung kinahapunan, nagbayad kami ng 282 pesos per pack na entrance fee para sa 3 araw na yon. Sumakay din kami ng boat. It's giving tangle. Nagkaroon din pala ng show that night kasi nagsa-celebrate sila ng Lantern Festival. And then kinabukasan, nagpunta naman kami ng Coconut Village for our coconut boat tour. Ang binayaran pala namin doon ay 1,060 pesos per pack. Included na doon yung pag-pick up sa amin and drop off sa hotel. And then yung coconut boat tour. Included na din doon yung lunch. Pumunta ulit kami ng Ancient Town nung kinahapunan. So after that day, ayun na yung last day namin sa Hoi An. After namin mag-check out, nag-grab lang kami papuntang bus station. Yung ticket namin sa sleeper bus, we paid 1,488 pesos per pax. And habang nag-intay pala kami dun sa bus station, pumunta pala kami dun sa Sunday Cafe, which is sa harap ng bus station. So, dun kami nag-intay. After namin makarating ng Hanoi, nag-grab ulit kami from the bus station, papunta naman ng hotel, which is Le Foyer Hotel. And for 3 nights and 4 days, nagbayad kami ng 2,143 pesos per pax. Included na yung breakfast. And then after that, naglakad lang kami papuntang Huan Kiem Lake. Yung Le Foyer, guys, ay located pala siya sa Old Quarter. Yun yung recommended place to stay, especially if you're first time traveler. Then, nag-grab ulit kami papunta naman ng Vietnamese Women's Museum. So, yung entrance fee doon, guys, ay 188 pesos. And yung audio guide is also 188 pesos. So, after dun sa museum, naglakad naman kami papuntang mall. So, hindi ko na take note yung pangalan ng mall, pero walking distance lang naman siya dun sa museum. And luxury mall din siya, guys. So, after namin pumasok and umakyat, bumaba rin kami at lumabas. Pagkalabas namin, nakita naman namin yung Huan Kiem Lake. So, naglakad-lakad na lang ulit kami. And then, nagkape lang kami sa Highland Coffee. And guys, ang ganda ng view dun sa Highland Coffee. The next day, pumunta naman kami ng Halong Bay. So, nag-avail kami ng Halong Bay day tour sa Klook. And we paid 2,308 pesos per pax. And guys, sobrang sulit din nung day tour na to. As in, sobrang ganda nung Halong Bay. And then the next day, nag-grab naman kami papuntang Train Street. And unfortunately, hindi siya bukas, guys. May mga nagbabantay dun sa pinaka-entrance. After that, naglakad naman kami from the Train Street papuntang Imperial Citadel of Tanglong, and we paid 70 pesos for the entrance fee. Ang ganda din dito, guys, sa Imperial Citadel, and it's a UNESCO World Heritage Site. So, after the Imperial Citadel, nag-grab lang kami papuntang Lotte Mall. So, dun kami kumain at nagpalamig. And kinahapunan naman, naggala-gala lang kami sa night market nila para maghanap ng mga souvenirs. Pero ang kinatapusan, dun sa store nakaharap ng hotel namin kami nakabili ng mga souvenirs. Pumunta din kami ng Bangkok Cafe. Eh, dun ko tinry yung egg coffee. Sobrang sarap. As in, namimiss ko siya. Then, after that day, nag-grab lang kami from the hotel to the airport. So, yan na yung last day natin. And for Vietnam, ang nagastos namin for 9 days ay 20,741 pesos per pax. And included na dito, guys, yung pasalubong. So, from the southern part of Vietnam, papuntang central part, hanggang sa northern part, narating na namin with our 20K budget. So, in total, ang nagastos namin para sa buong Indochina trip na ito, for 3 countries and 16 days, ay 56,245 pesos per person. Pero kung ang kukumputin lang natin ay yung fixed transportation and accommodation, kailangan nyo mag-prepare ng 30K pesos for the Indochina trip. And then, depende na sa inyo kung magkano yung idadagdag nyo para sa pocket money. And actually, guys, pwede pa kayong makamura ng accommodation if mag-stay kayo sa mga hostels, lalo na kung solo traveler kayo. Nag-check din ako ng mga tour packages online. And ang nakita kong presyo
ng tour package with the same itinerary ay 60,000 pesos. So, 1 week lang ata yung travel na yon, and ang included lang doon ay Bangkok, Siem Reap, and Ho Chi Minh City. So, kung i-compare natin sa tour package, 60k minus 56,245, nakatipid pa tayo guys ng 3,754 pesos. And ayun nga, included na dun yung pocket money, and nabisita pa natin yung Central Vietnam and Northern Vietnam. And then may nakita din ako guys na tour package na same lang din yung cities, Bangkok, Siem Reap, and then Ho Chi Minh, pero without the activities. So, ang kasama lang dito ay yung transportation and accommodation, and ang presyo niya guys ay 40,000 pesos. So, kung i-compare nyo siya guys sa pinanggit ko kanina na 30,718 pesos, makakatipid ka pa na 9,281 pesos. So, mas makakamura talaga if magdi-DIY. So, by the way, ilalagay ko pala yung link nitong Excel file sa description box below. Kung ako ang tatanungin, I really recommend na mag-DIY kayo kung mag-i-Indochina trip kayo. Kasi mas masusulit nyo talaga yung pera nyo, mas kontrolado nyo yung oras nyo, mapipili nyo pa yung mga activities na gagawin nyo, and it's really doable talaga. And kung kinaya namin, I'm sure makakain nyo din yan guys. So, that would be all for this video, and I'll see you on my next one. Bye!